na naipit. Nawala akong nadaot ang akong butangan ng telepon. Okay ra akong background. Ngayong gabi. Salamat kayo sa Ginoo nga makashare po ta sa iyang tulong karong kagabion. O nalego ng Ginoo. Pila na ni ka beses nga murag kaduha na no? O katulo na na-postpone. Okay, pero salamat gyapon sa Ginoo. Hindi ta maglangan. Arita sa ato ang sa puno sa Ginoo nga atong pamalandungan. Pero sa Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Philippians chapter 2. Matungog ko ninyo? Amen. Matungog. Klaro. Himingaw, pungod kayo. Okay, akong basahan ang pulong sa Preach Ginoo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God Father. Praise kita. Father God in heaven, King of kings and Lord of lords, thank you for your blessings this evening. Lord, habang sa dagat, may ikaw magagiya. Dili lang sa mga alagat sa mga tagot na magsigado sa mga. Lalo mo ginawa mga babag. Ka na mo ginawa sa aming pag-tulit sa mga babag. At we pray in Jesus. So in the book of Philippians, so dili nang kay na ko isa-isa kung unsa ang background sa Philippians. Kay we all know nga okay lang ba magbisaya? Kaya Bisaya man siguro tatanan diri. Dili mi kasabot. Mi kasabot taya, Pastor. Hindi na tayo mahirapan dito. So, we all know nga kining church sa Philippi was in Europe, is in Europe during sa time ni Paul during siyang second missionary journey established ni Paul according sa Acts chapter 16. So, Philippi was a small city founded by King Philip of Macedonia, the father of Alexander the Great. So, mao na ang Philippi. So, I believe na nasulat ni siyang letter of Paul during sa 61st century. 61st year. So, belongs sa first century. Okay, madiretso ta sa problem sa church. So, I believe this letter was a thankful letter of Paul for the gift from the church. 2 times siya nga hatagan og I believe support from the church. Though ang church ana siya generosity, pero napud siya ginatawag og division or problem sa church ang about sa rivalries or personal ambition, teaching of the Judaizers. So, kabalo naman tana kung asa si Paul, napod ang mga ginatawag niya og iyahang mga false brethren o atong mga false brethren mo na ang Judaizers, perfectionism,
influence, and antinomian libertines. So, a place of writing, so daghan kay nagaingon nga naa siya sa something was in Caesarea, others Ephesus, but uh, pero ang most probably yun na siya sa Rome. Ingon sa pulong sa Ginoo sa chapter 1 verse 13, ingon di ang pulong sa Ginoo, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace, in all other palaces. So probably nasulat ning letter dito siya ani sa Rome, in prison in Rome. So sa problem sa church, so si Paul aduna siya ginatawag gisulat nga about humility. So importante ang humility especially sa Kristohanon. So ang akong title dahil sa atong message this evening is about humility. So the meaning of humility is having a humble opinion of oneself, or a deep sense of one's moral littleness, modesty, humility, loneliness of mind. So mao na ang meaning sa humility according sa ato ang ginatawag og my sword. Then akong research kung unsa ang humility sa una nga time, especially sa taga Greece taga Greece. Ako ni siyang gikot, humility was not generally viewed as a virtue. The concept of humility as we understand it today meaning a modest or low view of one's own importance. So mo na ang ato ang view today. Pero sa ilahang nga time sa una, ang humility natawag siya og sa kuan pa weakness or weak ang tao pag magpaubos siya siyang kagalingon. So mas gina-honor nila pag ang tao ana ganing strong siya or dili siya magpaubos siyang kagalingon. Kaya meaning sa to sa humility ang pagpaubos sa kaugalingon. So mas ginahatagan nila og value ang honor kaysa magpaubos sa ilang kaugalingon. So mao na ang ancient Greece. So adunay gina ginatudlo sa tuwa ang Bible or ni Paul bahin sa humility. So ang best example diri nga gihisgutan sa Book of Philippians walay lain kundi si Jesus Christ. So adunay tulo ka butang atong paghisgutan karon. So bahin sa humility or picture sa humility. So ang picture sa humility kung giunsa ni Jesus Christ o maka-learn ta sa life of Jesus Christ how Christ thinks, how Christ serves, o how Christ sacrifice. So una, how Christ thinks. So Christ's attitude is that he always thinks for others. Kung dili ka mag-humble sa imuhang kaugalingon, so dili po ka makahuna-huna sama ni Christ. Dili ka makahuna-huna sa uban. The late founder of Jesus Saves Mission, si Dr. Peter Ng, so I think naman sa to ang sa old building sa Jesus Saves Mission Labangon, no? Kung sa ingon dito sa Galatians chapter 2 verse 10, remember the poor. I believe si Dr. Peter Ng na siya mind sama ni Jesus Christ. He thinks for others. So mo na kasagaran sa ato ang mga mission, ang uban na Asia sa slum area, sama dito sa India. O ang uban
nasa squatters area o ang uban na sa Samua, nami sa barangay site area ang amuang mission. Pero na-move me dito na sa highway. Pero ang amuang focus gihapon na agyapon dito sa barangay site ang amuang mission. So aduna siya ang Christ attitude is that he always thinks for others. Sama sa giingon sa Matthew chapter 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So mao na ang panghuna-una ni Christ, iyang gihinahuna-huna ang uban kaysa siyang kaugalingon. Ingon pa ang pulo sa Ginoo, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ingon si Paul, kaunta kini at panghuna-una nga unta na sa inyo ha nga naapod kang Jesus Christ. Christ thinks for others, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So, but pasabot to be equal with God, in the form of God, Christ is the same nature as essence of God. But pasabot sa not robbery, the verse may be paraphrased, who thought, who though of the same nature as God, did not think this something to be exploited to his own advantage. So di wala gigamit ni Jesus Christ ang iyang advantage as God. Mo na giingon sa Bible. O wala pod do ang Bible nagaingon nga who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Pero wala pod giingon nga iya nag-surrender ang iyang pagka-Dios. He is equal with God sama sa giingon sa John chapter 1, 1-4. Colossians chapter 1 verse 15 and Hebrews chapter 1 verses 1-3. So unta ang ato ang pangunahuna ingon sa Apostol Paul sama pod sa pangunahuna ni Jesus Christ. Iyang gihunahuna ang uban. Sama sa giingon sa Matthew chapter 11 verse 29. Ikaduha, Christ serves. So wala lang siya naghunahuna sa uban ug nagkuan pod siya. Na-serve pod siya. So as servant of God, sama ni Christ unta ang ato ang buhaton. Christ served. Christ became a servant. Yun sa Bible, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. So Christ nahimo siyang tulugoon. Imagine mo ang usa ka Dios nagpababa siyang kaugalingon para manghuna-una sa uban. Kung dili ka magpaubos sa imong kaugalingon, imposible nga makahuna-huna ka sa uban o dili po ka makaserve sa uban. So mo na ang giingon diya sa Biblia, no? But made himself of no reputation. Ang buot pasabot sa made himself of no reputation, ang meaning or emptied himself, meaning does not mean he surrendered any of his attributes of deity. So mao na ang meaning but made himself of no reputation. Pag mo kang no reputation, so walang-wala na gino. Pero, yung sa Bible, wala niya gina-surrender ang iyahang pagka-Diyos. Ang iyang pagka-Diyos. Though he became a servant. So, mao magini ang ingon sa Bible sa tuwa, sama sa giingon sa Matthew chapter 20 verse 28. Even the Son of Man came not to be ministered unto, but to be ministered, and to give his life a ransom for many. So, ang Bible sa to nagahisgot nga sama unta ni Jesus Christ, kita mo serve. Mo serve kita.
As a servant of God, sumao po ni atong trabaho. So kinahanglan ta mo serve heartily o sama ni Christ ato pong hunahuna-on ang uban. So dili man ka maka-serve kung dili ka makahuna-una sa uban. And to give his life a ransom for many. So wala lang siya ni-serve, no? Kundi ang iya pong gihatag ang iyahang kinabuhi para sa uban. With his disciples in the upper room, sa John chapter 13, 4 to 5. Ingon ang pulong sa Ginoo sa John chapter 13. Ingon padre ang pulong sa Dios. John chapter 13. Dito sa upper room, 4 to 5. He riseth from up supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself. Tama ba? 4 to 5. After that, he poureth water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. So tanawon mo si Jesus Christ, even sa iyang mga disciples, ni-serve siya. Though siya ang master, siya ang teacher, pero tanawon mo ang iyang as an example, as a leader, kinahanglan ka mo serve as a leader. Kay wala man tag gitawag para mag-minister o to be ministered, but somebody Jesus Christ, even the Son of Man came not to be ministered, but to minister. Kinahanglan ta mo serve, dili kay kita ang servant. Sa usahay labi na kung pastor, maingon day ng uban nga dapat pastor man ko, dapat double honor. Yes, na magina double honor. Honor sa imuhang title as a pastor. Pero ingon sa Bible, sama ni Jesus Christ, iyang giwash or gihugasan ang mga tiil sa iyang mga disciples. Unsa ka humble ang atong Ginoong Hesus. So inanay ang gibuhat, no? Wala lang siya naghuna-una sa uban, kundi nag-serve pud siya sa uban, even sa iyang mga disciples. O para sa tuano, ulaw kayo nga ang atuang master mooy mo serve para sa tua. Mo serve para sa tua. So ulaw kay na sa tua nga part. Pero si Christ, tungod siya ang pagka-humble, iyang nakahimo siya sa pag-serve sa iyahang mga disciples. So unta mao po na ang atong buhaton, serve one another. So ato pong i-serve ang matag usa. So dili lang ta ingon nga kay kung mo pastor ta nga ang mga tao mo serve na gid sa tuwa. So importante gid nga tama ni Jesus Christ, mo gid ang perfect example, tama dito sa upper room na iyang gihugasan ang mga tiil sa iyang mga disciples. So ang ikatulo, Christ sacrifices. Kasagaran, easy kayo nga mayingon nga okay lang, kaya man ako mo serve. Kaya na ako mo serve. Pero when it comes to sacrifices, diya tama balda or diya tama usay tawag ana other term ana dili ta maka serve o dili ta maka sacrifice. But if we have a humble spirit, we can think others like Christ, we can serve others like Christ, and we can sacrifice. Many are willing to serve but don't want to sacrifice. Don't want to sacrifice. So si Jesus Christ diri ang atong example, but atong text. And being found in
in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So tanaw ni mo na no, grabe ang iyahang gibuhat. Wala lang siya ni serve, kundi nagsakripisyo po siya. So by the obedience of one shall many be made righteous. So iyang gihatag iyang kaugalingon para mag-serve o para ihalad iyang kaugalingon bisan sa kamatayon. So grabe si Jesus Christ ang iyang gibuhat sa una nga time. So wala lang siya naghuna-una sa uban. Kaya kung wala siya panghuna-una sa uban, wala siya vision, wala siya mission. So wala po siguro ta, no? So, wala siya nag-serve, wala siya nag-sacrifice, so wala po ta. Wala po kaluwasan maabot sa tuwa. So by the obedience of one shall many be made righteous. Tungod sa iyang pagka-obedient, rather, daghan ang napanalanginan, daghan ang nahimo nga matarong tungod niya. In Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little farther and fell on his face, sayani pagampo, and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup of suffering pass from me, not as I will, but as thou wilt." So ang cup of suffering ang ginamention diri. So grabe ang iyang sakripisyo para sa tuwa. So after ani, we know nga ilansang naman siya sa cross. Ihalad na ang iyang kinabuhi dito sa cross. Iyan ang isakripisyo ang iyang kinabuhi dito sa cross. Unsa man ang ato ang kinahanglan i-sacrifice? Ang ato ang time. Atong isakripisyo ang ato ang time ngadto sa uban. So lisod yun na ano, especially kung nanatay pamilya, da kita magka-dipo-dipo. Pero kung aduna tay panghuna-una sa uban, willing ta mo serve, then willing po ta mo sacrifice for God's glory. Unsa pa ang atong i-sacrifice? Ang ato ang ginatawag o resources. Usahay pag money matter na gani, usahay lisod para sa uban. Lisod para sa uban. Especially kung sa mission, kung ano naman tayo support, pwede man nato paon dito sa ato ang mission support. Ako lang i-share during sa mission namo dire. So kasagaran or most of the resources nga gi-send sa mission para sa mission, so amo yung halos idapat sa mission. Kay mao man na ang purpose sa mission support. So other portion, so para po sa mong kagalingon, kay kinahanglan man siya. Usahay pag kwarta na gani ang hisgutan, ang tao masayangan. So nindot kay itong wali ni Dr. Temberi ba to? Last time na dili ta magtigom o pahandi diri sa kalibutan kundi sa langit. So isa po na siya kapamaagi na atong resources nagipiyal sa tuwa ato pinagamiton sa mission. Tama ni Jesus Christ. Ang iyaha gani, ang iyang kinabuhi, ang iyang sakripisyo. I remember nako si late Dr. Tang Takyong. Luyo sa iyang physical nga problema. So, kabalo mo kita nga na sa physical nga problem. Pero he chose na mo travel. Bisag stressful kaayo.
because he thinks like Christ, he served like Christ, and he sacrificed like Christ. So mo na akong nakita siya sama ni Dr. Peter Ng, mga missionaries na moadto sa lagyong dapit, especially sa mga communist countries pa gyud, because they think like Christ. They serve like Christ. They sacrifice like Christ. Og ato ani siyang mabuhat, no? I believe ang Ginoo mahimaya sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, he humbled himself. Uh, he thinks others. He served others. And he sacrificed for others. Yun sa verse 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name of which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, on things in heaven and things on earth and things under the earth, and that very tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. I believe kung ato ani siyang mabuhat nga atong una-unaw ng uban, mo serve tangad sa uban o mo ato isakripisyo bisan pa ang ato ang kinabuhi ngadto sa uban sama sa pagsakripisyo ni Christ. Dili ko ta magpalansang siguro sa cross. Kaya human naman na gibuhat ni Jesus Christ. Pero akong pasabot, sama sa gipasabot sa Bible nga atong isakripisyo dili lang atong time, money, kundi atong kaugalingon ngadto sa para sa kahimayaan sa Dios. I believe kung atong nang mabuhat ang tulo, mahimaya gyud ang Dios sama sa gibuhat ni Jesus Christ. Because all of this to the glory of God the Father. So, ingon diya sa Biblia sa verse 11. Para sa kahimayaan man sa Ginoo. So, unta sa mubo nga higayon, unta atong i-follow ang kinabuhi ni Christ. So, importante gid ang humility. Ang pagpaubos sa kaugalingon. Kaya kung walay pagpaubos sa kaugalingon, dili gid ta makahuna-una ngadto sa uban. Kung dili ta makahuna-una ngadto sa uban, imposible nga maka-serve kita o makasakripisyo kita para sa uban o para sa kahimayaan sa Ginoo. Unta aduna natin nakutlo sa mubo nga ay nalaygon ang Dios. Mag-pray kita. Ng itong amahan, thank the Lord sa imong tulong. Salamat sa pag-remind ka naman, Lord, na importante ang humility na aron kami Ginoo maka hunang-huna ngadto sa uban, maka serve o maka sakripisyo para di asin kahimayaan sa Ginoo. Lord God, we pray nga sa mga tabang sa mga missionaries, sa mga sa ministry nga imong sangon nga rita namo. We pray nga tabangan mo kami, tulungan mo kami usawang pangunahuna, pagserbisyo o pagsakripisyo. Aron ikaw Ginoo mahimayo sa mga kinabuhi sama ko Kristo. Salamat Lord og dalaygon ito sa